Welcome back mga kaibigan with another episode on Teddy Berms. I-feature natin ulit ang ating mini pickup na si Cabby. Last episode pumunta tayo sa Butuan City and ginamit natin si Cabby. Well, in this episode, medyo mahaba-haba ang biyahe natin and medyo mabigat ang gagawin natin kay Cabby. Magkakarga tayo ng over 500 kilograms na chicken feeds na ihatid natin to sa Cabanbaran City. What the heck? And if you haven't subscribed yet, consider subscribing. Lahat nga pala ng mga videos dito sa channel, starting from now, will all be about cars. Kung naghanap kayo ng mga video about motorcycles, baka i-post ko na lang yun sa ating Facebook channel. Kumusta mga kaibigan? Welcome back to Teddy Berms. Ngayong araw na to, punta tayo sa Cabanbaran City. Dala natin to si pickup. So ilalabas ngayon ni Utol, si Cabby. Hello! Magkakarga tayo ng mga feeds. Kung nanonood ka ng Teddy Berms at gusto mong bumili ng ganito, minivan or mini pickup, this video is for you. Okay. Ang reason mga kaibigan kung bakit bibili tayo ng mga feeds ay dahil nag-start ang auntie ko ng isang poultry na business. Malayo siya actually, para siyang ito ang na-restore natin na unit kasi natambay ito ng ilang months. Natambay ito na ilang months. Ay. Yeah, boy. Ang dumi niya. Isang problema ko dito mga kaibigan ay ang kanyang gulong naka-offset. Kung hindi nyo po naintindihan yun, nakalabas siya sa kanyang body. Yan o, kita nyo? Nakalabas sa kanyang body. So, ang mga putik, mga madaduming water, napupunta sa kanyang door. Nevertheless, okay naman siya. Okay na yung mga issue niya. May overheating issue to dati. Dahil napabayaan, nakatambak lang. Nasira ang mga hose. Tapos kinalawang na ang radiator. Kinalawang na din ang water pump. Pinalitan ng radiator. Ay hindi, yung water pump lang ang pinalitan. Ang radiator ay same pa rin pero nilinisan. Kasi kaya pa naman daw. Yam, wala ni siya. Wala ni siya lami na naka-open ba? Kaya ang mud bitaw, mapisikan ka diri. Oo. Oo. Mo na giyan ko na slide open na lang. So ang mission natin ngayon mga kaibigan ay una, kukunin natin ang feeds doon sa supplier na nahanap ng isang tita namin. Kukunin natin ang feeds. Pangalawa, ihatid natin, ibabiyahin natin siya. Pero dahil marami siya 10 sacks, hindi siya kaya na isang biyahe lang. So most likely magdadalawang trip tayo. Kasi yung farm ay pataas siya. Sa Bisaya, patungas. Patarik. Ngayon, tinatry natin hanapin ang feeds. Yan, si Utol na yung naghahanap. Here we go again. It's the dream. Oh!
Yeah, boy. Yeah, boy. Yeah, boy. Kakatapos lang namin magpahangin ng ligid ng gulong. Nagtampa. Ano, 10 sako ng ano. Alis na kami papuntang farm para i-drop tong mga pagkain ng manok. Wala, ito nakaganda mga kaibigan, kung ang dala ay mini pick up. Dahil matipid sa gas, mas marami ka pang makakarga. Feeling ko kaya naman eh. Kaya yakang-yaka naman yan sa ano, taas, tatarik na daan. Dati nga pala itong 4x4, kung napapansin nyo yung mga sticker niya. Pero mukhang hindi na siya gumagana kasi sinubukan ko sa nung isang araw. Hindi na umiilaw yung kanyang indicator. Tapos walang pagbabago sa takbo. Parang feeling ko dini-activate na nung mekaniko yung pagka 4x4 niya. Pag nakaluwag-luwag tayo soon, patingin natin baka pwede mabalik yung 4x4. Kasi gamit na gamit yun. Alam ko mostly sa mga ganitong truck, mga K-truck na ganito, maliliit, 4x4 yan sila. Kasi sa Japan, yan yung ginagamit ng mga Hapon sa kanilang mga farm, mga mountainous area sa Japan. Kaya yung mga minivan doon 4x2, bihira lang ang 4x4 na minivan. Pero ang mga mini truck kagaya nito, mga 4x4 yan sila. Are you sure about that? Malapit na tayo mga kaibigan. Nakapasok na tayo sa may kanto. So from the highway, pasok ka sa kanto. Ay, pila ni kilometers yan? About 15 minutes. So 15 minutes from the highway to here. Ay, sorry. So medyo patarik dun sa unahan. Tignan natin kung kaya. Kung ko last na mo anini. So yan. Ito na mga kaibigan ang matarik na part. Kaya naman, naka second gear lang ako. You know? 10 bags na 50 kilos. So 500 kilos yung lahat nasa likod. Plus kami pa dalawa. So kulang-kulang nasa 700 kilos. 700 kilos ang dala ngayon ni Kabi. Hindi nga kami nagpagas eh, kasi dagdag yun sa weight. Pag nagpagas kami, meron pa naman siyang mga 1/4 na gas. Kaya naman siguro ito balikan. Ang ano lang dito guys, nakakatakot dito pag gabi kasi wala akong nakikitang ilaw. Wala ring bahay. Pag nasiraan ka, yari. Wait ka pa hanggang bukas. May signal ba dito yan? Wala. Naku, wala ring signal. Oh, hell no! Nilalakad ka pa pababa, hanap ka ng help. Taman si Dabong. Reply siya. What a joker!
Yan, naka second gear lang ako. Okay. Buti nga hindi 4 wheels yung ating kano eh. Katapat natin. Ang pangit na nadaan yan, yung papasok na no, sa mismong farm. Ah, okay. Pawira, babin. Partida, hindi pa to naka 4x4. Sira kasi yung 4x4 nito. Ano yung timangan? Okay. Nakawan lagi na dirit. Hit-hit man ni dirit. Okay. Nakawan. May, doon, pabuton mo. Sa akin na. Oh no. So, mga kaibigan, ito po yung farm ng tita ko. Papasok tayo, so from the road, papasok tayo dito. Galing, kabi boy. Mga feeds. Ano madeni? 50 kilos ni Darno. Bali yun lang. 500 500 kilos. 100 bagit ni. 100 duha. Yeah! 100 so 700. 700. So, actually, yung farm pa talaga, nandun pa guys. Dito lang natin ibababa. Mga kuwan, manggod mi eh. Dili mi athletic. Yan ka nang isog sa kuya doon sa beer house. Hindi away man ako tong babae. Pawat-huwaton pa mi. Correct. Di ba yam? Ma'am, naramo, ma'am. Napulo ka sa ako. Sa Sir Haki, napay mga customer. Tanaw na ko siyang gihawiran ba? Sus, 300,000 ang invoice. Buang. Gold dayong kodo ko. Nagulat ko, ano, daggo pa yung truck. Kami napulo lang kabuo. Wakig away pag wasay na na. Oh, tapos ito guys, ang bahay ni Ramil, isa sa mga kaibigan ni Dabong. Ito, Kasi yung mama si mother niya. sa igsuon. Kapatid. Duha na din. Yan. Alright guys, pauwi na kami. Yun lang ang talagang mission, mahatid ang feeds. At successful naman. Kayang-kaya yung patarik. Kayang-kaya ang tarik. Pabalik na lang tayo dito pag before Pasko. Susunduin ko si Papa para makita niya din ang farm. Kami.